Sa Davao City, marami na rin ang mga biyaherong uuwi sa kanilang lugar para sa undas. Makibalita tayo live kay Sara Hilomen Velasco ng GMA Davao. Sara, sapat naman ba yung biyahe dyan? Mark, sapat pa ang biyahe ng mga bus mula dito sa Davao City papunta sa iba't ibang lugar sa Mindanao dahil hindi pa gaanong kadami ang mga pasaherong dumadagsa dito sa terminal, hindi katulad noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Davao City Overland Transport Terminal ay mas kakaunti ang inaasahan nila mga babiyahe dahil sa hindi dineklarang long weekend ang paggunita ng undas. Pero maigpit pa rin ang seguridad dito at nasa heightened alert na rin ang buong terminal. Nag-deploy din ng 13 personahe ng Task Force Davao para magbantay lalong-lalo na sa entry at exit points ng terminal. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga negosyante sa pagbebenta ng kanilang mga bulaklak at kandila sa ilang sementeryo sa lungsod gaya ng sa Davao Memorial Park. Papasok pa lang sa sementeryo ang mga bibisita sa kanilang mga yumao, sinasalubong na sila ng mga nagtitinda ng bulaklak at kandila. Karamihan sa kanila hindi nagtaas ng presyo pero kung meron man hanggang 10 piso lang ang itinaas. Nasa 5 hanggang 15 piso pa rin ang presyo ng kandila habang ang mga mabentang bulaklak na anthurium at mums ay nasa 60 hanggang 100 piso ang bundle. Ang tent rental naman nasa 1,000 hanggang 1,800 pesos lang ang renta. Naka-promo pa ito dahil maaari ng rentahan ng hanggang sa November 2, hindi tulad sa regular days na per day ang renta. Mark, inaasahang mas dadami pa at dadagsa ang mga biyahero dito sa Davao City Overland Transport Terminal sa mga susunod na araw kung kaya't mas pinaigting na rin ang seguridad sa buong terminal. Masusing sinusuri ng Task Force Davao ang mga bagahe ng mga pasahero at may mga nagro-roving ding mga security personnel. Muling paalala ng pamunuan ng DCOT na ipinagbabawal ang mga flammable materials, mga chemicals at mga pointed materials katulad ng mga patalim. At yan ang latest mula dito sa Davao City. Sara Hilomen Velasco, Nagbabalita, Pilipinas.